Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Chinese Taipei tinumba ang Gilas Pilipinas. Ano ang dahilan ng pagkatalo? May pasaring pang head coach ng Taipei. Hindi ito ang inaasahang simula ng kampanya ng Gilas Pilipinas ngayong FIBA Asia. Sa harap ng libo-libong Pinoy fans sa Jeddah, Saudi Arabia, bumagsak ang ating national team sa kamay ng Chinese Taipei. At hindi lang basta pagkatalo, kundi isang statement game mula sa dating tinatambakan lang ng Gilas. Ano nga ba ang nangyari? Bakit tila naging kryptonite ng Gilas ang Taipei? Final score 95-87. Pabor sa Chinese Taipei. At kung titingnan mo ang score, parang dikit lang. Pero ang totoo, tinambakan tayo ng hanggang 17 points sa first quarter pa lang. Ang bida sa laro na yan ay si Chen Ying-chun na umiscore ng 34 big points, unstoppable at walang maisagot sa kanya ang Gilas. Mula 3, pull-up jumpers, drives ay madali niyang naipapasok. Kahit pa gumawa ng paraan sina Kevin Kiambao at Scottie Thompson sa fourth quarter ay kinapos pa rin ang Gilas at lalong lumala ang sitwasyon nang ma-foul out ang pinaka-importanteng player ng Gilas na si Justin Brownlee sa 4-minute mark ng fourth quarter. At ang isa nga sa pinakamalaking factor ng kanilang pagkatalo ay ang kanilang mabagal na simula. Slow start, parang natulog sa opening quarter ang Gilas habang uminit agad ang Taipei, lalo na sa transition offense at outside shooting. Pangalawa ay lack of defensive adjustment. Chen Ying-chun was on fire pero parang walang major changes sa coverage, wala ring consistent help defense o trapping schemes na gumana. At syempre, ang pinaka naging problema ay ang pagiging foul trouble ni Justin Brownlee. Si JB nga sana yung inaasahan na bubuhat sa Gilas sa fourth quarter. Sakali nga na hindi na foul out si JB sa huling minuto, baka iba ang naging kwento dahil maganda yung nilalaro ni Brownlee. Ang problema lang ay na-foul out nga ito dahil sa manipis na tawag ng referee. At matapos ang laro ay nagpasaring pa ang head coach ng Chinese Taipei. Ayon sa kanya, mas maraming experience ang Gilas kaysa sa kanila. Pero nagawa pa rin daw nilang manalo. Dagdag niya pa, iba na ang Chinese Taipei ngayon. Hindi na ito yung team na laging tinatambakan ng Gilas. Mas malakas na raw sila ngayon at back-to-back wins pa ang nakuha nila sa Gilas. At yun daw yung patunay sa improvement ng kanilang kupunan. Diretsahan niya yung sinabi, walang preno, at kung iisipin mo ay meron siyang punto. Noong February qualifiers, tinalo na rin ng Taipei ang Gilas. Unang beses sa loob ng 12 taon. Ngayon, inulit nila. Hindi na ito tsamba at mukhang may bagong rivalry na ang Gilas sa Asia. Para sa akin mga chong, ay yung slow start at foul trouble yung naging problema ng Gilas Pilipinas. Kaya sila natalo ng Chinese Taipei. Ang silver lining naman ay yung naging magandang performance ni Kevin Kiambao dahil noong ma-foul out si Justin Brownlee ay nagawa nga nitong mag-step up at talagang pinapatunayan niya na deserve niya na manatili sa ating national team. Sa ngayon, hindi pa tapos ang laban. Susunod na makakaharap ng Gilas ay ang New Zealand Tall Blacks na galing sa dominanteng panalo kontra Iraq. Kung gusto ng Gilas na bumawi, kailangan nilang mag-step up ng todo. Hindi po pwede yung slow start, hindi po pwedeng walang depensa, at ang kailangan ay full control at umiwas sa foul trouble. Para sa akin mga chong, ay dadaan sa butas ng karayom ang ating national team. At least one win nga yung kanilang kailangan para makapag-advance. Pero hindi nga basta-basta yung kanilang makakaharap dahil susunod nila dyan ang New Zealand at hindi nga rin basta-basta ang Iraq. Ang tanong, in-underestimate ba ng Gilas ang Taipei
O sadyang mas handa at mas gutom ang Taipei ngayon? Kaya mga chong, ano sa tingin nyo? Ano yung mga naging problema ng Gilas kaya muli silang tinalo ng Chinese Taipei? I-comment mo lang dyan sa ibaba.